Hello mga chingus, mga kabato, mga friends. Alam ko, na-share ko na somehow sa inyo yung mga dialysis experiences ko. Pero hindi ko pa talaga personally na-introduce yung self ko sa inyo. So, I'm making this video para mas lubusan niyo pa ako makikilala ng isang palabang Trixie. But actually, my real name is Maria Teresa, and yung Trixie kasi ano ko yan palayaw ko yan, but yung palayaw na yan ay galing sa aking pamangkin na si Abby. Siya yung nagbinyag sa akin yung pangalang Trixie Marie. So parang na-adapt ko na din, and some of my friends, some of my relatives, yun na rin yung tawag sa akin. So na-adapt ko na rin yung Trixie na name. May friend nga ako nagsabi na yung bakit Trixie parang pang-aso naman yan. Pero hindi ko na-gets yun talaga ng una. Kasi yun lang talaga yung tawag ng pamangkin ko sa akin. So, I don't care kung tawagin ako parang Trixie na aso. Pero yun na talaga yung na-adapt ko rin. So, paano nga ba ako naging kidney warrior or nagkasakit ng kidney failure? So, i-share ko sa inyo talaga yung story. Actually, I'm originally from Iloilo City, and napadpad lang kami dito sa Manila because my brother used to live here. Pero dito naman talaga kami pinanganak na magkakapatid. Pero nagpalaki kasi sa amin lola namin sa Iloilo. So, nag-move lang ako dito na Manila when I started working year 2002. And my first job was sa isang architectural firm wherein kasama ko yung best friend ko na college batchmate ko din na si John Terry. Hello John Terry, shout out. Yun, I stayed there for 2 years. Then eventually naisip ko, bakit ako nasa architectural firm whereas graduate ako ng computer engineering. So, dahil uso talaga nung dati ng time na yon yung nag-boom yung business processing outsourcing. So, nag-start ako mag-look ng work for BPO. And, so thankful naman, napadpad ako sa SPI. Isa yun sa mga pioneer company dito sa Philippines or sa Manila in particular, sa BPO. So, napunta ako sa SPI Technologies Paranaque branch. So, dun kasi yung pinaka first na SPI. So, Paranaque, tapos kuya ko is working here and residing here in Antipolo. So, medyo seldom lang din kami nagkikita. So, I have to rent house para dun magstay. Kasi hindi ko rin kaya yung magbiyahe from Paranaque to Antipolo. Sobrang traffic. So, after naisip ko, why not find a BPO job din na much more closer to my brother. So, nakahanap naman ako eventually dyan sa along EDSA, and I worked there for almost like from 2006 up to 2010. So, I work as a document specialist para sa mga financial docs actually. So, I started out simpleng empleyado lang talaga. But siguro dahil na din sa dedication ko sa work, nakita ng mga higher ups ko at mga managers na I am capable of handling a team. So, trinay nila akong i-convince na maging project coordinator. It would take me like
a year para mapatunayan na talagang para sa akin yung job na yon. So, eventually, lagi kaming peak at sa trabaho namin, laging QTE job. So, ibig sabihin ng quick yung turnaround ng job. So, client namin, laging mabilisan yung trabaho. So, minsan, sa nature ng work, siguro eventually, yun yung pinaka naisip kong cause kung bakit naging chronic din yung sakit ko sa kidney. So, kasi, shifting yon, pero mostly sa panggabi kasi ako na nalalagay na shift. So, minsan yung shifting namin is not only 2 weeks, pero minsan, siya, 1 month, 3 months, ganun. So, minsan, di na rin yung tulog ko, hindi na rin ganun ka-eksakto kasi pag peak season talaga at filing ng mga clients namin, kailangan namin mag-render ng 4 to 6 hours o minsan double shift na duty. So, napipilitan talaga kaming mag-work doon ng ganun katagal. And eventually, minsan, yung pag-CR mo, minsan nadidelay na din dahil mag-CR ka, kailangan mo pa i-file muna sa client o padala muna sa client. Lalo na pag mga QTE yung jobs, dahil mabibilis yung mga turnarounds, no? So, minsan napipigilan din siguro din. Started yung usually nagkaka-UTI ako. I was just thankful na yung workplace ko is next to the hospital ng VRP or Victor Provinciano Medical Hospital. So, pag masama yung pakiramdam ko, I called out my brother. Kuya, nandito ko sa ER ng Victor Provinciano. Ano ginagawa mo? May UTI daw ako, ganyan-ganyan. So, started ganun. Tapos eventually, kasi I do have also, besides kidney failure talaga, yung pinaka-cause talaga daw ng kidney failure ko based dun sa biopsy na kuha sa akin was I have kasi ITP. Explain ko lang yung ITP kasi it's a siya, autoimmune sakit siya from sa immune system na yung antibodies mo super grabe yung productivity ng antibodies ko. So, sa sobrang dami niya, hindi niya na alam kung ano yung good and bad sa sistema ng katawan ko. So, super grabe ang productivity niya. So, ang tinitira niya sa akin is my platelet count. And, dahil na rin yung ibang organ, at ang tinamaan niya talaga yung kidney ko, nag-swell yung kidney ko so, may enlargement ako ng kidney that time. So, pero hindi ko yun ramdam, kasi ganun naman daw talaga. Pag maramdaman mo na lang talaga yung nasa kidney failure ka na if it's in the end stage na. Pasalamat ka lang if earlier stage nagmanifest na sa'yo yung symptoms. Kasi malalaman mo ka na makakapagpa-check ka. So, pero kung hindi, wala siyang symptoms. Bibiglain ka na lang talaga niya. So, yun yung nangyari sa akin kasi chronic siya. Ibig sabihin ng chronic, paunti-unti siyang bumibigay. Dahil dun sa Pero I do have, I see my hematologist din ako kasi college and high school pa lang yung laging problema ko, tumataas yung ITP ko. I had so much bruises sa katawan kasi pag nagsasalita ako, minsan pag nakakagat yung labi ko or magtututbrush ako, grabe yung bleeding, mag-nail cutter lang ako ng konti, matsugatan lang ako, grabe yung bleeding, ang tagal. So, yun yung nagpa-check ako, I had ITP, yun. So, yung antibodies ko, ninakain niya yung platelet ko, so bumabagsak siya. So, ganon. So,
Nung nalaman ko yun, I was working na sa BPO na yun. I advised my manager na parang hindi ko kailangan magpanggabi. But then kasi required yun ng office, so wala tayong choice. But I have to do also graveyard shift. So, parang na-realize ko parang hindi na tama para sa sa health condition ko. So, nag-isip ako habang undergoing ako sa pagiging project coordinator, pinaaral ko yung sarili ko kasi ako, pag off-peak season, I give myself talaga a chance to cool down or mag-hibernate, syempre, sobra grabe yung OT nyo, grabe yung trabaho nyo. So, para sa akin, I deserve a break. So, if not, hindi ako mauwi ng probinsya, nagbabaya ako abroad. So, thankful naman ako na prior siya ako nagkasakit, napuntahan ko yung mga lugar like Singapore, Malaysia, Macau, ano pa ba, Hong Kong, yun. Kapag Disneyland din naman ako kahit paano. So, even my grandma tell me na you have to travel kasi hanggat kaya mo. Kasi eventually, hindi mo alam kung what lies ahead of you. Tama naman din naman talaga siya. So, dahil yung kahiligan kong mag-travel, napag-decide ko na parang gusto kong mag-cruise ship. Kasi I have cousins who's working in cruise ship. So, parang na ano din ako, nainganyo. Kasi passion ko nga rin talaga yung gumahala. Oh my God. So, nag-aral ako ng food and beverage. Kahit nagtatrabaho ako, 10 o'clock yung duty ko sa gabi. Nag-aaral ako ng 6 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock. Tapos papasok ako ng 10 o'clock ng gabi. Yun yung naging routine ko for almost 6 months. Kasi 6 months ako nag-aral. Tapos, I resigned kasi yun, nung I got nakapasok ako sa exam ng cruise ship. So, malaking bagay yun sa akin kasi Chinese yung interviewee and hindi ko din expected na makakapasok ako kasi madalang lang din talaga nakakapasok din sa cruise ship kasi mahigpit din talaga yung mga interviews ng mga principals nila. So, I was so really happy na sasakay ako ng barko. So, nagsolas ako kasi yun ang protocol. I undergo trainings, ganyan-ganyan, and everything. I process already my application, nagperma na ako ng kontrata. Yun yung ano na, may pinaplano ka sa buhay mo, pero iba din pala yung plano ng Panginoon sa'yo. So, it really hit me hard kasi nung bibigyan na sa akin yung kontrata, nakapirma na ako, and I was just only waiting for the medical result to, para nakasampa na ako. But then, yun, nung ma-receive ko siya, yun, sinabi sa akin ng doctor ng ng company, ng cruise company na, ma'am, kailangan nating yung cholesterol mo. Kasi medyo mataas siya. Kasi if mataas siya, kailangan mo magdala sa barko ng simvastatin for management. So, sabi ko, okay lang naman. Kasi sabi niya, kaya pa naman kasi i-roll out sa food yung case mo. So, wala pa yung creatinine. So, sabi niya, bigyan mo na kita ng 1 week. Papainumin kita nito. Tapos, iulitin natin yung medical mo. So, inulit yung medical ko. And then, yun, na-found out na mataas ang creatinine ko the next time na bumalik ako. So, doon na kinabahan ako kasi during that time, my sister was
already diagnosed with chronic kidney disease. So, nasa hospital siya that time and I was like, oh my God, ano ba problema ni Manang? Ganun. So, ganun daw, matas kaya kailangan niya yung dialysis. Tapos, parang nanglamig ako kasi nahawakan ko yung papel ko and it says the same thing na ng result nung kung ano man yung meron yung sister ko. So, tinanong ko yung ate ko, ano ba naramdaman mo? Sabi niya, ganito, ganyan. Sabi ko, parang ganun din yung nararamdaman ko. So, parang siya, inaano pa niya ako na, hindi naman siguro kasi sa kanya, nung nakita niyang creatinine, talaga super taas na. As in, mga nasa 1.5 na yung creatinine niya. Whereas sa akin kasi, na-start lang siya sa nasa 200. Kasi 100 yung standard na creatinine ng isang normal individual. Pero ako nasa 200. Pero way ano na siya dun sa pinaka standard. Medyo mataas din kasi 200 na. So sabi naman ng doctor, baka pwede pa daw habulin at kailangan pang gamutin muna ako. Baka kaya pang magamot. So ma-alter kumbaga kasi hindi siya yung full blown agad. So ginamot pa ako. Like, I was being given ketosteril 3 times a day yun. Each isang capsule, I remembered not that time na yun, 2010, nasa 150 isa. So, 3 times a day, 450. My God. Sabi ko, hindi ko kailangan. Maubos ata yung yung ipon ko dito. So, kasi, syempre, nag-ipon ako, pero sa processing ng mga application ko, syempre, nagbabayad din ako, pati sa SOLAS, sa mga kinakain ko, kasi nag-resign ako that time. So, sabi ko, oh my God, ano na lang gagawin ko? Then, I'm still praying na baka hindi naman ganun sa ate ko. Pero, ang kinausap ko yung yung nephrologist, sabi niya kasi baka yung sa inyo, it's hereditary. Kasi meron pala yung sister mo pala is experiencing the same thing you're experiencing. Sabi ko, Lord, wag naman ako. Sabi ko, enough na yung si Manang. Pasakayin mo lang ako kasi sabi ko, I'll help her out with the expenses na meron siya. Pero spare mo naman ako. Pero talagang siguro ganun, destiny ko na talaga magkaroon ng ganitong sakit. So, pero explain niyang, naghanap pa ako ng second opinion. Napadpad ako ng Makati Med, wherein ang first nepro ko talaga, nakilala ko siya doon, and advice niya talaga ako na kailangan ko nang mag-undergo ng dialysis kasi mabilis yung progression ng pagtaas ng creatinine ko. So, wala akong choice. At first, talagang ano yun eh, parang alam mo yun, nang lamig ako, iniisip ko, Lord, ba't naman of all the people, ako, meron ganun akong kadramahan ng dati, na ang hirap ng acceptance, kasi andun ka na sa, feeling mo nandun ka sa peak ng career mo na you're not only doing that for your own self, but for the people also that you love. Tsaka mga relatives mo, syempre, alam mo na, kung makakasakay ka, or kung saan ka man mapapadpad, syempre, it's not only for yourself, pero, syempre, nandun yung tutulong ka sa pabila. So, parang naisip ko, parang wala na akong silbi kung magiging pasanin ako ng pamilya ko. Yun yung unang thinking ko talaga. So, siguro, pero hindi ko talaga na-question ko si Lord na, Lord naman, mabait na, hindi naman ako ganun ka samang tao. Bakit ako? Bakit ganyan? So, there was really a time siguro na hindi
ako ma-reach out ng mga taong malapit sa akin kasi talagang nag-deactivate talaga ako sa lahat ng social media. Kasi when somebody kinakamusta ako, naiiyak na ako, self-pity na ako, ganyan. Tapos, ano na mangyayari sa akin? Mamamatay na ba ako? Ganyan. So, may mga ganon. Talaga, ang hirap. So, nung nag-worsen na talaga yung kalagayan ko, nung nakita kong nagmanas ako, lumaki yung mga paa ko, nag-moon face ako dahil sa gamot ng tapos meron pang sinuggest yung doktor na baka daw kailangan masisave pa yung kidney ko, so they give me steroids. I took per mga 3 to 4 days pala nakita ko na nag-moon face ako, ganyan. So, until eventually nahirapan ako huminga. Yung pala, yung dugo ko is like mga 52 na lang, ganyan. So, hindi ko pa alam, magko-collapse na pala ako anytime. So, sabi ko, ba't ako nahirap? So, nagkaka-acid reflux na din ako dahil yung toxin pala sa katawan ko, sobrang grabe na sa kataas-taasan na umabot na rin ako na nasa 1,500 na din ata ng creatinine. So, nagmakawan ako. Sabi ko sa kuya ko, kuya, hindi ko na kaya. Can you please bring me sa hospital? Baka kailangan ko na talagang i-dialysis. So, parang iniisip ko pa lang. Siyempre, nag-check ako sa internet kung ano bang ibig sabihin ng dialysis. And, grabe ang neglect, hindi ko na isip na yung company na saan ako nagtatrabaho sa baba ng dialysis, yun pala yung mga dinadialysis, yun pala yung mga hindi ko masyadong, wala akong clear picture talaga kung ano yung dialysis. Wala, ang alam ko lang dialysis, mamamatay na. Yun yung nasa utak ko, sugad. Sabi ko, ilang araw na lang ba ako, ilang buwan na lang ba ako, ganon pa ako kay Lord. So, sabi ko naman, Lord, di mo naman lang ako binigyan ng chance na maipakita ko dun sa mga taong pinagkakautangan ko ng utang na loob. Kasi syempre, hindi naman ako lumaki sa mga parents ko. Lumaki talaga ako sa mga lola ko, sa tita ko. So, parang, ang gusto ko lang sana, makasakay ako, makakahanap ako ng trabaho, in one way or another, maibalik ko man lang yung favor na ginawa nila para sa akin. Pero, hindi yun nangyari. Kaya yun yung ikinasasakit ng loob ko. Pero hanggang ngayon, yun yung syempre, nasa na ako, acceptance. Syempre sa 8 years na pinagdaanan ko. Pero di pa rin eh. Akala ko naka-move on na ako. Na-accept ko na lahat. Pero hindi pa rin pala. Kaya it's hard. Sometimes, during my lonely times, mag-isa lang ako, naiisip ko talaga yung mga bagay. Wala naman na talaga tayong magagawa. I'm just hoping na, sabi ko kay Lord, just make me an instrument. Kung saan man ako makakatulong sa kapwa ko, may this, sakit ko, maging eye-opener rin sa mga ibang tao na nineglect din yung health nila. So, na sana maging aware sila na life is full of uncertainty. Hindi lahat gusto mong mangyayari kasi yung plano mo, iba din yung plano ni Lord para sa'yo. So, all you have to do is accept and lakasan mo na lang talaga yung kasi dati takbin talaga ako sa mga dugo-dugo, sa mga ganun. Itong sakit na to talagang nagbigay sa akin ng lakas na maging matapang eh. Kasi isang katutok pa lang naman na turok dyan, kuha ng blood
blood instruction, kung ano-ano pang laboratory, ganyan-ganyan. Pero eventually, yung binigay sa akin ng sakit na to is kalakasan na kaya ko din pala yung mga ganung bagay. Na malakas din pala ako if God's holding my hand, and meron akong mga friends and family na talagang super supportive sa pinagdadaanan ko. Hindi ko na feel na nag-iisa ako sa laban na to. So, it's been 8 years na lumalaban ako. And, alam nyo naman na hindi siya ganun kadali. I had 17 operations for 8 years. Ang daming kong scar, ang dami kong opera, ang dami kong stitches sa katawan, but nevertheless, hindi ko na binabaliwala ko na kung baga yun. Basta as long as I'm happy, I'm alive, kasama ko pa rin yung pamilya ko, yung mga tao nagmamahal sa akin. And sana lang, I wish na yung mga dumadaan sa ganitong stage tulad ko, lakasan nyo lang yung loob nyo that Lord has plano para sa inyo, and be an example, and challenge yourself na kung kaya ng ibang tao yung ganyang scenario, kaya nyo rin. Wag lang kayong bumitaw sa kanya kasi hindi mo rin, kahit hindi mo alam yung certainty ng buhay, but if you hold on to God, naliliwanagan ka sa mga bagay-bagay. Kaya, yun lang yung story ng buhay ko. It's something na naiisip ko tuloy na parang, my God, nakaya ko lahat yun. So, siguro kung nakaya ko, most of you makakaya nyo din. Kaya, laban lang, whiting tayo, sabi nga ng umahiig ko sa likod. Whiting, kaya laban pa rin tayo, Trixie, hanggang sa huli. Kaya sana samahan nyo ako sa laban ko, dahil mahalaga kayo sa akin. Thank you so much for watching this video and for knowing me. Sana laban lang at laban hanggang sa dulo.